Hello guys! Welcome sa kusina ni RBY. Ngayon ang huling araw sa 2023. Bukas or mamayang hating gabi ay bagong taon na. Ngayon ang gagawin natin, magluto tayo ng kakaibang kare-kare. Hindi tayo dito gagamit ng atswiti at hindi rin tayo gagamit ng peanut butter. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung ating gagamitin. So, samahan nyo ako. Siyempre, ang una natin gagawin ay i-prepare natin ang mga ricado. Gumamit ako dito ng isang bugkos na pichay at syempre ating hiwa-hiwalayin at hugasan. Syempre yun, mayroon din tayong talong. Kung mayroon tayong pichay, dapat mayroon din tayong talong. Putulin natin ng tatlo at hatiin natin sa gitna parang dumami. Kung napapansin nyo, dalawang talong lang ang ating hiniwa dito. Kasi sa kasamaang palad, yung isang pirasong talong ay mayroong problema. Pero syempre, kailangan nating kunin ang mga pwede pang pakinabangan at yung hindi na talagang tapo na. At pagkatapos hiwain, ilagay natin sa isang lagayan at isit aside muna natin. Isunod naman natin dito ang ating sitaw at hatiin natin sa gitna at yung tapon din natin yung hindi na kailangan. At ganun din, itabi muna natin para sa susunod na proseso. Siyempre, mayroon tayong bawang at sibuyas na walang kamatayan. At ako, talagang magastos ako pagdating sa sibuyas. Kita nyo naman, 2 piraso itong hinanda ko. Una nating hiwain itong bawang ng pinong-pino para mapalabas natin ang tunay niyang lasa. Sa paggagayat ng bawang ay dinahandahan natin ito kasi delikadong-delikado. Matalas na matalas itong ating kutsilyo. Kahapon na disgrasya tayo sa kutsilyo na yan. Pero ganun pa man, kailangan natin siyang gamitin. Sinunod ko na rin dito ang sibuyas. Ayan, hiniwa na natin siya ng papalapad. At yun na. Pagkatapos, inilagay na natin siya sa isang lagayan. Mayroon na rin para akong naihanda dito na white onion. Pero mamaya na natin yan gagamitin. At ito, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Nagpainit na tayo ng kawali at nilagyan natin ito ng mantika upang igisa na natin ang ating mga ricado. Una natin ginisa dito ay ang talong. Inilagay natin siya ng pataob para mas maluto kaagad siya. Yan, inilagay natin pa isa-isa at binabaliktad din natin ito para magiging balanse ang kanyang pagkaluto. Half cook lang ang ginawa natin dito kasi baka mamaya madurog pag isinama na natin ito sa pagluto ng ating kare-kare. Ngayon tatanggalin na natin ang mga talong kasi susunod nating lulutuin dito ay ang sitaw. Mas mabilis lutuin ang sitaw dahil di mo na siya kailangan babalik-baliktarin. Haluin mo lang ng kakaunti at yun na. Dito na ilagay na natin lahat at hinalo na natin siya konti. At pagkatapos niyan, yun na, tapos na ang proseso. Sunod naman ay ang pichay. Nilagay natin siya lahat at halo-haloin lang siya ng kakaunti at yun na rin, luto na rin siya. Tanggalin na natin siya at ilagay sa isang lagayan at isit aside habang ipoproseso naman natin ang mismong pata. So naglagay tayo ulit ng mantika para naman igisa natin dito ang ating bawang at sibuyas. Ako madalas inuuna ko ang bawang. Pero kasunod na rin kaagad dyan ay ang sibuyas. Ginigisa ko lang ito siya ng mga 20 seconds at pagkatapos sinusunod ko na ang mga pata. Guys, kung napapansin nyo yung ating pata mukhang mayroong puro laman pero pata po talaga yan. Nagkataon lang na malaki kaya pinahiwa ko na siya ng maliliit. So igigisa lang natin siya ng 2 to 3 minutes at pagkatapos babaliktarin natin siya para naman magiging balanse ang kanyang pagkaluto. Kung napapansin nyo guys, medyo nahirapan ako magbaliktad sa ating mga pata dahil po ang tong nating ginagamit ay hindi po yan nakadesign para dyan. Yan po ay pang spaghetti pero wala po tayong magagawa dahil lumisa na po yung ating tong. Galon po talaga sa buhay, walang permanente. Dito nagdagdag na tayo ng 2 basong tubig upang mapakuluan na natin ang ating pata. Naglagay din tayo dyan ng black pepper. At siyempre yung ating pampalasa na Knorr pork cubes. Hinayaan natin siya ng mga 15 minutes at ating binilagyan at ito kumulo na siya. At medyo kumunti na lang ang sabaw kaya dinagdagan po natin yan ng tubig at ito na. Kailangan na natin siyang paghalo-haloin.
Makalipas ang 45 minutes, ating binalikan ang ating pata at ito na ang kanyang itsura. Sa puntong ito, papakita ko na sa inyo ang aking sikreto. Bilusaw lang natin ang ating kare-kare mix sa isang basong tubig at ito na siya. Ibinuhos ko lang siya ng paikot para mas mahalo kagad siya. Sa unang pagbuhos natin, mayroon pang natitira na kaunti sa ating kare-kare mix, kaya nilagyan pa natin ng tubig para naman masulit natin ang ating kare-kare mix. Kaya kung ikaw ngayon kasama mo ang mahal mo sa buhay, ang iyong crush o kaya yung boyfriend, girlfriend, sulitin mo na ang oras at ibuhos mo para sa kanya para naman hindi ito masulit ng iba. Pagkatapos nga dito, tinakpan natin siya uli at pinapalapot. Pagkatapos lang ng 5 minuto, ito na ang kanyang itsura. Kaya ang susunod natin gagawin dito ay siyempre haluin. Kung ikaw naman ang mag-ahalo, siguraduhin mo lang na wala kang ibang masagasaan para naman masaya ang New Year mo. So ang kusunod na proseso dito ay ang paglalagay na ng ating mga ricadong gulay. Ayan na siya. Inilagay ko na siya lahat. Kung mapapansin nyo dito, ang ating mga pichay ay hindi ko pinutol, mahabang mahaba. Kasi ganyan po talaga ako pag ako ang nagluto. Gusto kong ganyan lang. Simple lang ang dating. Pero rock. May mga nakikita ako nagluluto ng kare-kare, ang ginagawa nila pagkatapos ilagay yung mga gulay, tinatakpan na lang nila. Pero sa akin, hinahalo ko pa ito para namang manuot ang lasa ng ating sauce. At ito na ang ating finished product, ang ating kare-kare. It's good, try natin ang lasa. Yara na! Yara na! Oh! Sarap! Lambot! Dahil na mataas ang ating sugar, kailangan natin brown rice. Brown rice. Sabayan ng sounds ng kapitbahay na parang nasa diskuhan. Masira mo.